Narinig ni Althea ang marahang pag-click ng kandado ng pinto. Isang tunog na simple ngunit para sa kanya ay kasing bigat ng pagbagsak ng isang selda ng bilangguan. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak at malamig na hotel room. Amoy pa lang ay halatang mamahalin, ngunit walang kahit anong karangyaan ang makapagpapatigil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Isang anino ng lalaki ang nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, at nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Tanging ang matikas na tindig at ang mamahaling suot ni Tino lamang. Bumagsak ang kanyang mga mata sa isang sobre na nakapatong sa maliit na mesa. Sa loob niyon ay ang halagang magliligtas sa buhay ng kanyang kapatid, ang halagang katumbas ng kanyang buong pagkatao. Biglang sumikip ang kanyang dibdib, at ang hangin sa silid ay tila hindi sapat. Ang alaala ng tawag sa telepono kaninang umaga ay bumalik na parang isang alon. Handa siyang lunurin. "Thea, anak." Ang basag na tinig ng kanyang ina sa kabilang linya, ang unang bumatak sa kanya pababa sa impyerno. Narinig niya ang bawat hikbi, ang bawat pigil na pag-iyak. Ang kapatid mo, si Miguel, kailangan na siyang operahan ngayon din. Pumutok ang appendix niya. Sabi ng doktor, kailangan natin ng 20,000 para sa paunang bayad. 20,000, 20,000 pesos. Para sa iba, iyon ay halaga lang ng isang bagong cellphone. Para sa kanila, iyon ay isang bundok na imposibleng akyatin. "Ma, gagawa po ako ng paraan," sabi niya, kahit na ang sarili niyang boses ay nanginginig. "Pangako, ma." Ang pangakong iyon ang nagdala sa kanya rito. Ang pangakong iyon ang nagtulak sa kanya na tawagan ang numerong ibinigay sa kanya ng isang kakilala, isang numerong may kasamang babala na para lang sa mga desperado. Ang babaeng nakausap niya ay may malamig na boses. Walang emosyon. Isang kasunduan. Isang malaking halaga. Isang simpleng kapalit. "Isang gabi lang, miss," sabi ng babae. "Isang gabi at malulutas ang lahat ng problema mo." Ngayon, habang nakatayo sa silid na ito, naramdaman ni Althea ang bigat ng gabing iyon. Nagsalita ang lalaki, at ang boses nito ay kasing lamig ng silid. Hindi man lang ito lumingon. Nakahanda na ang lahat. "Alam mo na ang dapat mong gawin." Napalunok si Althea. Ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. "Akala ko po," ang sabi sa akin, "ang medical procedure po ito. Artificial." Hindi niya matapos ang sasabihin. Nahihiya siya. Natatakot. Sa wakas ay humarap ang lalaki. Bahagya lang siyang nasinaga ng ilaw mula sa labas. Ngunit sapat na iyon para makita ni Althea ang matalim nitong mga mata at ang matigas na linya ng panga nito. Gwapo ito, sa paraang nakakatakot. Ang mga mata nito ay walang kabuhay-buhay. Tila isang transaksyon lang ang lahat ng ito. "Iyon ang sinabi sa'yo para pumayag ka." Malamig na tugon ng lalaki. Lumakad ito palapit sa kanya, at sa bawat hakbang nito ay napapaatras si Althea. "Pero ito ang katotohanan. Kailangan ko ng anak, at ikaw ang nahanap nila para ibigay sa akin iyon." Simple lang. Tumama ang likod ni Althea sa pader. Wala na siyang maatrasan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi po. Hindi po ito ang usapan." Halos pabulong niyang sabi. "Parang awa niyo na, sir." "May pera na po. Baka pwedeng umalis na ako." Ngumisi ang lalaki. Isang ngising hindi umabot sa mga mata nito. "Huli na para dyan. Pumirma ka sa kontrata. Ang pera ay nasa mesa. At ang gabing ito ay akin." Itinaas nito ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Napapikit si Althea sa ginaw na dala ng pagdampi nito. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Ang imahe ni Miguel na nakahiga sa hospital bed ang tanging nasa isip niya, ang mukha ng kanyang umiiyak na ina.
Ang pangako niya, "Patawad, Miguel." Bulong niya sa sarili. Patawad. Hindi na siya pumalag. Hinayaan niyang mag-unaw ang kanyang mundo sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon. Nagising si Althea sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Mag-isa na siya sa silid. Ang amoy ng lalaki ay nananatili pa sa mga kumot, isang paalala ng bangungot na nangyari. Mabilis siyang bumangon. Naramdaman niya ang sakit sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ngunit mas matindi ang sakit sa loob ng kanyang puso. Ang sobre ng pera ay naroon pa rin sa mesa. 100,000 piso, higit pa sa kailangan niya. Parang isang bayad pinsala. Isang insulto. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya iyon. Hindi niya ito tiningnan. Isiniksik niya ito sa kanyang bulsa na para bang isang maruming basahan. Nagmamadali siyang nagbihis. Isinuot ang luma niyang bestida at hindi na nag-abalang magsuklay. Ang tanging gusto niya ay makaalis. Makaalis sa lugar na ito. Tumakbo siya palabas ng hotel. Hindi pinapansin ang mga tingin ng mga staff. Paglabas niya sa kalsada, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Naglakad siya ng walang direksyon, hinahayaang basain ng ulan ang kanyang buhok at damit. Dinuukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at mumurahing cellphone, ang teleponong ginamit niya para makipag-ugnayan sa broker. Nang walang pag-aalinlangan, ibinato niya ito ng buong lakas sa semento. Nagkapira-piraso ito, tulad ng kanyang pagkatao. Isa itong simbolikong pagputol sa lahat ng koneksyon sa gabing iyon. Habang nakatayo sa gitna ng ulan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin. Isang panata sa kanyang sarili. Tapos na. Kalimutan mo na siya. Kalimutan mo ang lahat. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo ng pilit na pagngiti sa umaga at mga gabing binabagabag ng parehong alaala. Tumunog ang cellphone ni Althea. Numero ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Inihahanda ang sarili. "Thea, anak! May magandang balita ako!" Masayang-masaya ang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Althea. "Matagumpay ang operasyon ni Miguel," sabi ng doktor. "Mabilis siyang gumagaling. Makakauwi na siya sa 1 linggo." Dapat ay napasigaw si Althea sa tuwa. Dapat ay tumalon siya sa galak. Ito ang balitang hinintay niya. Ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang tanging nagawa niya ay maupo sa gilid ng kanyang kama at isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ligtas na si Miguel, ngunit anong halaga kung ang kapalit naman ay ang pagkawasak niya? "Talaga po, ma? Mabuti naman po kung ganon." Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. "Salamat sa Diyos." Ngunit habang sinasabi niya iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na pag-ikot ng kanyang sikmura. Mabilis siyang nagpaalam sa kanyang ina at tumakbo papasok sa banyo. Doon, inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ito na, ang pang-4 na umaga na nangyari ito. Baka napasama lang ang kinain ko. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili habang nakatingin sa kanyang maputlang refleksyon sa salamin. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Isang takot na may kinalaman sa gabing iyon sa hotel. Isang takot na hindi niya kayang harapin. Makalipas ang 1 pang linggo, hindi na niya kayang magbingi-bingihan. Ang patuloy na pagkahilo at pagsusuka ay hindi na normal. Nanginginig ang mga kamay at nananalangin na sana ay mali siya. Nagpunta si Althea sa isang maliit na klinika sa kabilang bayan. "Congratulations, miss. You are 6 weeks pregnant." Ang mga salita ng doktora ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Buntis siya. Bunga ng isang gabi ng kahihiyan. Bunga ng isang kasunduan sa dilim.
Gusto mo bang makita? Tanong ng doktora. May ngiti sa mga labi. Hindi nakasagot si Althea. Tila wala na siyang kontrol sa sariling katawan nang tulungan siya ng nurse na humiga. Naramdaman niya ang malamig na gel na ipinahid sa kanyang tiyan at pagkatapos ay ang marahang pagdulas ng aparato ng ultrasound. Itinuro ng doktora ang isang itim at puting monitor. Ito siya, ang baby mo. Nakita ni Althea ang isang maliit na tuldok na kumukurap-kurap sa screen, isang tibok ng puso. At sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay nahaluan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang bagay na kakaiba, isang bagay na mapagkalinga. Napansin ng doktora ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Muli itong ngumiti at bahagyang iginalaw ang aparato. Sandali, teka, biglang nawala ang ngiti ng doktora. Napalitan ng konsentrasyon. Tumingin ito ng mas malapitan sa screen. Kinabahan si Althea. Bakit po, Dok? May problema po ba? Tumingin ang doktora mula sa screen papunta sa kanya at sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay mas malawak. Walang problema, miss. In fact, doble ang blessing mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Dalawa sila. Sabi ng doktora, itinuturo ang dalawang magkahiwalay na kumukurap na tuldok sa screen. Kambal ang dinadala mo. Kambal, twins. Kung ang unang balita ay isang sampal, ito ay isang suntok na nagpayanig sa kanyang buong kaluluwa. Dalawang buhay. Dalawang paalala ng gabing gusto na niyang kalimutan. Pero habang nakatitig siya sa dalawang maliliit na tibok ng puso sa screen, ang determinasyon ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkabigla. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanila. Ang mga inosenteng buhay sa loob niya na walang kasalanan. Hindi niya hahayaang madungisan sila ng nakaraan. Hindi niya hahayaang malaman ng mundo ang pinagmulan nila. Poprotektahan niya sila. Kahit anong mangyari. Nang gabing iyon, kinausap ni Althea ang kanyang ina. Ang bawat salita ay parang mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ma, may tumawag po sa akin. Isang kumpanya sa Manila. Pagsisinungaling niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng ina. Malaki po ang sahod. Sapat po para makapagsimula tayo ulit. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina, ngunit mayroon ding pagmamalaki. Kung iyan ang sa tingin mo ay makakabuti. Anak, susuportahan kita. Mag-iingat ka doon, ha? Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Opo, ma. Pangako. Isang pangakong may kasamang panibagong kasinungalingan. Kinabukasan, sakay na si Althea ng isang bus patungong Manila. Dala niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang natitirang pera mula sa kasunduan. Isang kamay niya ay nakahawak sa strap ng kanyang bag at ang isa naman ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan. Habang unti-unting lumalayo ang bus mula sa kanyang bayang Sinilangan, tumulo ang kanyang mga luha. Umiiyak siya para sa buhay na iiwanan niya, para sa pamilyang mamimiss niya, at para sa katotohanang hindi na niya maibabalik pa ang dating siya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, hinigpitan niya ang paghawak sa kanyang tiyan. Hindi na siya nag-iisa. 5 taon ang lumipas. Labas. Sabi nang lumayas na kayo dito. Ang malakas na sigaw ng may-ari ng apartment ang gumising kay Althea sa masakit na katotohanan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang 5 taong gulang na bata. Si Leo at si Lena. Ang kanyang kambal. Ang kanyang lakas at kahinaan. Hindi niyo na nabayaran ang upa niyo ng 3 buwan! Mga palamunin! Hinagis ng babae ang huli nilang bag sa putikan. Napapikit si Althea. Pinipigilan ang sarili na sumagot. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang mga anak na nagsisimula ng umiyak. Tumingin siya sa paligid. Ang maingay na kalye ng Maynila ay tila walang pakialam sa kanilang kalagayan. Walang kamag-anak. Walang kaibigan. Walang pera. Wala na tayong matutuluyan, mga anak. Bulong niya.
Ang boses ay puno ng sakit at pagod. Ang ingay ng mga busina at ang init ng araw ay tila mga kaaway na sumasaksak sa pagkatao ni Althea. Bawat taong dumaraan ay may patutunguhan. May uuwi ang tahanan, samantalang siya, heto, nakatayo sa gilid ng bangketa, isang estatwa ng kawalan ng pag-asa. Mama, gutom na po ako. Narinig niyang bulong ni Lena, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang baywang. Me too, Mama. Water po. Sabi naman ni Leo, ang boses ay nanginginig. Parang pinipiga ang puso niya. Ang huling barya sa kanyang bulsa ay sapat lang para sa isang bote ng tubig na paghahatian nilang tatlo. Wala na siyang maisip na paraan. Ang 5 taon na pagtatago at pagtitiis sa Maynila ay humantong lang sa wala. Nabigo siya. Sinimulan niyang akayin ang mga anak, naglalakad ng walang tiyak na direksyon. Marahil sa palengke, makakahanap siya ng kahit anong mahihinging tulong, kahit tirang pagkain lang. Habang naglalakad sila sa masikip na eskinita ng palengke, isang matandang babae na nag-aayos ng mga gulay sa kanyang pwesto ang natigilan at napatingin sa kanila. Ang mukha nito ay kulubot na, ngunit ang mga mata ay may angking kabaitan. Ineng, ayos lang ba kayo? Tanong ng matanda. Kanina ko pa kayo napapansin na paikot-ikot. Umiiyak ang mga bata. Hindi nakasagot si Althea. Ang kahihiyan at gutom ay nagpasikip sa kanyang lalamunan. Tumango na lang siya bilang sagot. Ngunit ang mga luhang nagsimulang pumatak sa kanyang mga mata ang nagsiwalat ng katotohanan. Bumuntong hininga ang matanda. Ako si Elena, pero mas kilala ako dito bilang Nanay Elena. Inabot nito sa kambal ang 2 saging. Heto, mga apo, kain muna kayo. Minabo, nag-aalangang tumingin sa kanya ang mga bata. Tumango si Althea, nagbibigay ng permiso. Agad na tinanggap ni na Leo at Lena ang saging at nagsimulang kumain. Salamat po. Halos pabulong na sabi ni Althea. Salamat po talaga. Wala iyon, sabi ni Nanay Elena. Ang mga mata ay puno ng awa. Halika, sumilong muna kayo dito sa pwesto ko. At magkwento ka. Huwag kang mahiya. Doon, sa gitna ng amoy ng mga prutas at gulay, ibinuhos ni Althea ang lahat. Hindi ang tungkol sa nakaraan niya, kundi ang tungkol sa kasalukuyan, ang pagkawala ng trabaho, ang pagpapalayas sa kanila, ang kawalan ng matutuluyan. Matapos siyang pakinggan ni Nanay Elena ng walang paghuhusga, tumango-tango ito na para bang may naiisip. May isa akong maliit na bahay na hindi na natitirahan. Iniwan ng anak ko nang mag-abroad siya. Sabi nito, maliit lang iyon, pero may bubong. Pwede kayong tumuloy doon pansamantala. Napatingala si Althea. Hindi makapaniwala sa narinig. Naku, Nay, nakakahiya naman po. Hindi ko po kayo kayang bayaran. Sino bang nagsabing magbabayad ka? Tumawa si Nanay Elena. Ang mahalaga ay may masilungan ang mga bata. At baka may isa pa akong maitulong. Kinuha ni Nanay Elena ang kanyang lumang cellphone. Matagal na akong supplier ng mga gulay sa isang malaking mansyon sa Forbes Park. Ang head cook doon ay kumare ko. At nabanggit niya sa akin kahapon na naghahanap sila ng bagong kasambahay. Malaki ang sahod. Sabi niya, ang amo daw, isang binatang CEO. Medyo strikto pero sobrang galante magpasweldo. Isang CEO. Biglang kumabog ang dibdib ni Althea sa hindi malamang dahilan. Iwinaksi niya ang kaba. Hindi ito ang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Ito ay isang biyaya. Talaga po, Nay? Kahit ano pong trabaho, tatanggapin ko. Ngumiti si Nanay Elena. Sige, tatawagan ko ang kumare ko. Manalig ka lang, Ineng. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing mahimbing na tulog sa bahay ni Nanay Elena, nakatanggap ng tawag si Althea. Hello, this is Althea Reyes? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito,
ay formal at medyo mataray. Oo po, ako nga po, sagot ni Althea. Ako si Fe, ang head of house sa mansyon ng mga De Villa. Nirekomenda ka ni Elena. Pwede ka bang pumunta dito para sa isang interview ngayon din? Opo, pupunta po ako, mabilis na sagot ni Althea. Ang puso niya ay tumatalon sa pag-asa. Isinuot ni Althea ang pinakadesente niyang damit. Inihabilin niya ang kambal kay Nanay Elena na may kasamang walang katapusang pasasalamat at sumakay ng jeep papunta sa address na ibinigay sa kanya. Huminto siya sa tapat ng isang nagtataasang pader na bato. Sa gitna nito ay isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal na may letrang DV na nakadesenyo sa gitna. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso para itong isang palasyo mula sa ibang mundo. Pagkatapos ng ilang sandali, pinapasok siya ng security guard. Ang interview ay mabilis lang. Si Manang Fe ay isang babaeng nasa edad 50. Mukhang mahigpit pero patas. Tumingin lang ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kanyang karanasan at tila nasiyahan na sa nakita. Sige, tanggap ka na, sabi nito. Magsisimula ka bukas na bukas din. May kwarto para sa mga katulong sa likod ng bahay. Ipapakita ko sa'yo ang kabuuan ng mansyon para maging pamilyar ka. Hindi makapaniwala si Althea. Ang pasasalamat niya ay halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Sumunod siya kay Manang Fe habang nililibot nila ang napakalaking bahay. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Ang mga muwebles ay mukhang antigo at mamahalin. At ang mga pader ay napupuno ng mga obra maestra. At ito ang main hall, sabi ni Manang Fe. Napatigil si Althea sa pagkamangha. Sa pinakadulong pader ng hall, sa itaas ng isang grand staircase, ay may nakasabit na isang napakalaking portrait. Isang oil painting ng isang lalaki na nakaupo sa isang silyang parang trono, nakasuot ng isang dark business suit. Ang pintura ay sobrang detalyado. Tila nabubuhay ang nasa larawan. Ngunit hindi ang ganda ng sining ang nagpatigil sa paghinga ni Althea. Ito ay ang mukha ng lalaki. Ang matalim na mga mata, ang matigas na linya ng panga, ang malamig at walang emosyong ekspresyon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila naubos lahat. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. 5 taon na ang lumipas, ngunit hinding-hindi niya malilimutan ang mukhang iyon. Iyon ang mukha ng lalaki sa hotel. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang i-delay ang anunsyo, Liam. The merger is practically a done deal. Ang matinis at mapilit na boses ni Katrina Sandoval ay tumatagos sa speaker ng cellphone ni Liam. Isang tunog na mas masakit pa sa sakit ng ulo na kanina pa niya tinitiis. Minamasahe niya ang kanyang sentido habang minamaneho ang sasakyan papasok sa gate ng mansyon. I have my reasons, Katrina. The board is not yet fully convinced, sagot niya. Ang boses ay walang emosyon, kontrolado. Reasons? O baka naman natatakot ka lang sa commitment? We've been engaged for 2 years. This marriage is beneficial for both our companies. For us, napabuntong hininga si Liam. Ang pagtitimpi niya ay unti-unti nang nauubos. I'm tired. We'll talk about this some other time. Liam, don't you dare hang up on me. Pinatay niya ang tawag. Hinagis niya ang cellphone sa passenger seat na may kasamang inis. Katrina, laging may hinihingi. Laging may gustong kontrolin. Ang pagsasama nila ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi isang estratehikong alyansa na isinulong ng kanyang lolo Ricardo. Isang alyansang para sa kanya ay parang isang kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Ipinark niya ang kotse at pumasok sa loob ng bahay. Ang katahimikan ng mansyon ang laging sumasalubong sa kanya. Ito ang kanyang santuwaryo,
Ang lugar kung saan siya ang may hawak ng lahat ng kontrol. Ngunit may kakaiba ngayong gabi. May isang presensyang hindi pamilyar. Nakita niya ito sa may sala. Isang babae. Nakatalikod ito sa kanya. Abala sa pagpupunas ng isang porselanang florera. Ang bago sigurong katulong na binanggit ni Manang Fe. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang marinig nito ang kanyang mga yabag, natigilan ito sa ginagawa at dahan-dahang lumingon. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Liam. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mukhang iyon, medyo mas payat, may ilang guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang mga matang iyon na puno ng takot, ang mga labing iyon na nanginig sa gabing iyon, siya. Ang babaeng upahan, ang babaeng nawala, na parang bula 5 taon na ang nakalipas. Isang mabilis na alaala ang bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang lambot ng kanyang balat sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang halos hindi marinig na mga hikbi na pilit niyang isinawalang bahala. At ang imahe niya kinaumagahan nang tignan niya ang CCTV footage bago ito tuluyang burahin. Isang babaeng tumatakbo sa ilalim ng ulan, tila tinatakasan ang mismong impyerno. Ang babaeng kumuha ng pera, ngunit tumanggi na maging parte ng plano. Ang babaeng lumabag sa kasunduan, sa pamamagitan ng paglaho. 5 taon niya itong hinanap hindi dahil sa kung anong damdamin, kundi dahil sa isang buhol na hindi naayos. Isang transaksyon na hindi natapos. At ngayon, heto ito, nakatayo sa gitna ng kanyang sala, sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Ang pagkabigla sa kanyang sistema ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Galit. Isang malamig at matinding galit. Paano siya nakarating dito? Isang pagkakataon lang ba ito? O isang kalkuladong hakbang? Isang uri ng pamba-blackmail na matagal nang binuo? Hindi siya naniniwala sa pagkakataon. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ng babae. Mabilis itong yumuko, umiiwas sa kanyang tingin, na para bang ang simpleng pagtatago ng mukha ay sapat na para burahin ang pagkatao nito. Manang Fe. Ang malakas na tawag ni Liam. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagmamadaling lumabas mula sa kusina ang matandang mayordoma. Sir Liam, mabutit dumating na kayo. Hindi inalis ni Liam ang tingin sa babae. Sino siya? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat. Si Althea po, sir. Ang bago po nating kasambahay. Ngayon po ang unang araw niya. Althea. So, may pangalan pala ang anino. Mula sa nakaraan, iwanan mo kami. Utos niya kay Manang Fe. Pero, sir, sinabi kong iwanan mo kami. Ang tono ng kanyang boses ay hindi na kailangan ng paliwanag. Mabilis na tumalima si Manang Fe. Nag-aalala ang itsura. Nang silang dalawa na lang ang natira, dahan-dahang humakbang si Liam palapit kay Althea. Sa bawat hakbang niya, ay siya namang pag-atras nito. Hanggang sa wala na itong mapuntahan, napasandal ito sa pader na katabi ng pasukan papuntang kusina. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito. Hindi mahigpit, ngunit sapat para maramdaman nito na wala itong takas. Nakita niya itong napaigtad. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Paano mo ako nahanap? Nanginginig ang buong katawan ni Althea. Ang mukha nito ay namumutla na parang papel. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Pautal-utal nitong sabi. Bago lang po ako dito. Naghahanap lang po ako ng trabaho. Huwag mo akong gawing tanga. Mariin niyang sabi. Bahagyang humigpit ang hawak niya. Alam na alam mo kung sino ako. Kaya sagutin mo ako. May nag-utos ba sa'yo? May plano ka bang gawin dito? Wala po. Wala po talaga. Nagkataon lang po ang lahat. Pagmamakaawa nito,
Ang mga luha ay nagsisimula ng bumuo sa gilid ng mga mata. Ang pagtanggi nito ay lalo lang nagpaalab sa kanyang galit. Hinila niya ito papasok sa kusina kung saan walang ibang makakarinig. 5 taon. 5 taon kang nawala. At ngayon, bigla kang susulpot dito bilang katulong ko? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa pagkakataon na sinasabi mo? Mama, isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo ang 2 bata. Isang lalaki at isang babae. Magkahawak ang kamay. Parehong may malalaking mga mata na nakatitig sa kanila sa kanya. Nabitawan ni Liam ang braso ni Althea. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang mukha ng 2 bata. Ang mga matang iyon. Ang hugis ng ilong. Ang matigas na linya ng maliit na panga ng batang lalaki. Para siyang nakatingin sa isang lumang litrato. Isang litrato niya noong siya ay nasa parehong edad. Ang lahat ng galit. Ang lahat ng hinala. Lahat ay natabunan ng isang nakakabinging pagkabigla. Napayuko siya. Nang bahagya, hindi maalis ang tingin sa 2 maliliit na mukha na sumisigaw ng isang imposibleng katotohanan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay hindi lumalabas. Ang katahimikan sa kusina ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Mabilis na kumilos si Althea. Hinila ang 2 anak sa likuran niya na para bang kaya silang protektahan ng kanyang maliit na katawan mula sa mapanuring tingin ng lalaki. Leo, Lena, pumasok muna kayo sa kwarto. Utos niya. Pilit pinapakalma ang kanyang boses para hindi matakot ang mga bata. Maghintay kayo doon kay mama, ha? Tumango ang 2. Bagamat ang mga mata nila ay puno ng pagtataka habang nakatingin kay Liam. Bago sila tumakbong paalis. Nang sila na lang ulit ang natira, humarap si Althea kay Liam. Nagbaba siya ng tingin, hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam na bawal pala sila dito. Hindi sumagot si Liam. Ang katahimikan nito ay isang uri ng torture. Ang asawa ko po. Namatay na po siya? Nagsimula siyang magsinungaling. Ang mga salita ay tila mga batong bumabara sa kanyang lalamunan. Sabi po ng mga kamag-anak niya, may lahi daw po silang malakas ang dugo. Kaya siguro po may pagkakahawig. Isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi kapanipaniwala. Ngunit iyon lang ang tanging armas na mayroon siya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Ang mukha ay isang blankong pader. Walang galit, walang gulat, tanging isang malamig na kalkulasyon na mas nakakakilabot pa. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, tumango ito ng dahan-dahan, bumalik ka na sa trabaho mo. Sabi nito sa isang tonong walang kabuhay-buhay, bago ito tumalikod at naglakad paalis, na parang walang nangyari. Naiwan si Althea na nakasandal sa pader. Ang mga tuhod ay nanginginig na parang gulaman. Hindi ito naniniwala. Alam niyang hindi. Ang katahimikan nito ay hindi pagtanggap. Ito ay isang paghihintay. Isang babala. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng pagkukunwari. Ginagawa ni Althea ang kanyang mga gawain ng may dobleng pag-iingat. Nililinis niya ang bawat sulok ng mansyon hanggang sa kumintab. Tinitiyak na walang maipipintas sa kanyang trabaho. Ngunit sa bawat sandali, nararamdaman niya ang isang pares ng mga matang nakamasid. Minsan, habang naglalaro sila ng kambal sa hardin, naramdaman niyang may nakatingin sa kanila. Lumingon siya sa bintana ng study room sa 2 palapag. Nakita niya ang isang anino ng isang lalaki, si Liam. Nakatayo lang ito doon, hindi gumagalaw, nanonood. Nang mapansin nitong nakatingin din siya, bigla itong umatras at nawala sa dilim ng silid. Kinilabutan si Althea. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na pinaglalaruan ng isang pusa.
Hinihintay lang nito ang tamang oras para sumunggab. Lalong naging komplikado ang lahat dahil sa lolo ni Liam, si Don Ricardo de Villa. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga muebles sa sala, dumaan ang isang nurse na tulak-tulak ang wheelchair ng matandang Don. Kasama ni Althea ang kambal, tahimik na naglalaro ng mga bloke sa sahig. Isang magandang hapon, bati ng matanda. Ang boses ay mahina ngunit may awtoridad pa rin. Huminto ito sa tapat nila. Magandang hapon din po, Don Ricardo. Magalang na sagot ni Althea, bahagyang yumuko. Ngumiti ang matanda, isang ngiting hindi umabot sa seryoso nitong mga mata. Itinuon nito ang pansin sa kambal. At sino naman ang dalawang magagandang batang ito? Mga anak ko po. Si Leo po at si Lena. Leo at Lena. Ulit ng matanda. Tinitigan nito ang dalawang bata ng matagal na para bang may sinusuri. Halika kayo dito mga apo. Nag-aalangang lumapit ang kambal. Ngumiti si Don Ricardo at marahang hinaplos ang buhok ni Lena. Tumingin ito kay Leo. Kamukhang kamukha nila ang aking apo. Noong bata pa siya. Sabi nito, nang malakas, sapat para marinig ng buong kabahayan. Sa di kalayuan, nakatayo si Liam sa paanan ng grand staircase, nakikinig sa lahat. Nakita ni Althea kung paano tumigas ang ekspresyon nito nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo, parang mga pader na unti-unting lumalapit para ipitin si Althea. Hindi na lang si Liam ang problema niya. Ang buong pamilya de Villa ay isa ng banta. Kailangan nilang umalis. Ngunit paano? Saan sila pupunta? Bumalik sa wala? Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napadaan siya sa study room ni Liam. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses nito, malamig at nag-uutos. Oo, Attorney Romero. I need a complete background check on a woman named Althea Reyes. Everything. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya sa nakalipas na 5 taon. Kung saan siya nakatira, sino ang mga kasama niya, lahat. Dig deep. I want no stone unturned. Napahawak si Althea sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Isang imbestigasyon. Hindi na ito simpleng hinala. Ito na ang simula ng paghuhukay sa kanyang nakaraan. Malapit nang malaman ang lahat. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay malapit nang mabunyag. Nanginginig siyang tumalikod. Nagmamadaling bumalik sa kanyang silid bago pa siya may makakita. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, isang tunog mula sa labas ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang marangyang tunog ng isang mamahaling sasakyan na humihinto sa harap ng mansyon. Sumilip siya sa bintana. Isang makintab na itim na kotse ang nakaparada sa driveway. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang lumabas. Kahit sa dilim ng gabi, kitang-kita ang kanyang kagandahan at ang aura ng kapangyarihan. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida. Bawat galaw nito ay may kumpiyansa. Kasabay nito, narinig niya ang boses ni Manang Fe mula sa baba. Sir Liam, narito na po si Ma'am Katrina. Ma'am Katrina. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Althea. Ang fiancé. Isang bagong manlalaro ang dumating sa entablado. At sa itsura pa lang nito, alam ni Althea na hindi ito isang simpleng kalaban. Bumaba si Althea sa hagdanan. Dala-dala ang isang tray ng kape para kay Don Ricardo. Nang makita niya ang babae, si Katrina Sandoval. Sa personal, ang kanyang ganda ay mas nakakasilaw at mas nakakatakot. Perpekto ang bawat hibla ng kanyang buhok. Walang gusot ang kanyang mamahaling damit. At ang kanyang ngiti na ibinibigay niya ngayon kay Liam ay tila isang matamis na lason. Lumapit si Liam at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na kasing lamig ng hangin mula sa aircon. You're late, sabi ni Liam. Traffic, darling, sagot ni Katrina. Ang boses ay malambing ngunit may diin.
You know how it is. Doon lang napadako ang tingin ni Katrina sa kanya. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata nito ay nanlamig. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring tingin na para bang sinusuri nito ang isang bagay na nakakadiri. At sino naman ito? Tanong ni Katrina. Ang tanong ay para kay Liam, ngunit ang mga mata ay nakatutok kay Althea, ang bagong katulong. Si Althea, simpleng sagot ni Liam. Ah, sabi lang ni Katrina. Sa isang salitang iyon, naramdaman ni Althea ang lahat ang paghamak, ang pagmamaliit. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging invisible, isang kasangkapan na lang sa bahay na ito. Nagpatuloy si Althea sa paglalakad. Yumuko ng bahagya bilang paggalang at dinala ang kape sa silid ni Don Ricardo. Ngunit kahit nakatalikod, naramdaman pa rin niya ang mga mata ni Katrina na nakatitig sa kanyang likuran. Parang mga karayom. Ang giyera ay hindi pa nagsisimula. Pero alam na ni Althea kung sino ang kalaban. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ipinakita ni Katrina ang kanyang kapangyarihan. Umupo ito sa tabi ni Liam, sa kabisera ng mesa, na para bang isa siyang reyna, habang naghahain si Althea ng pagkain. Bawat kilos niya ay binabantayan nito. Medyo dumami yata ang asin sa sabaw, hindi ba, darling? Puna nito kay Liam, matapos tumikim ng isang kutsarita. Hindi umimik si Liam, ngunit tumingin ito ng masama kay Althea. Pagkatapos ng ilang sandali, habang ibinubuhos ni Althea ang red wine sa kopita ni Katrina, bahagyang gumalaw ang siko nito, dahilan para matapon ang kaunting alak sa puting-puting tablecloth. Oh my goodness! Look what you've done! Malakas na sabi ni Katrina, bagamat halata namang sinadya nito ang nangyari. This tablecloth is Italian linen. Pasensya na po, ma'am. Patawad po. Mabilis na sabi ni Althea, ang mukha ay nag-iinit sa kahihiyan. Kumuha siya ng basahan para subukang punasan ito. Hayaan mo na. Just be more careful next time. Mahirap maghanap ng matinong katulong ngayon, sabi ni Katrina. Ang bawat salita ay isang sampal. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liam ay tahimik lang na kumakain. Ang kawalan niya ng reaksyon ay mas masakit pa kaysa sa pang-iinsulto ni Katrina. Biglang tumakbo papasok sa dining hall sina Leo at Lena. Mama, tawag nila. Natigilan ang dalawa nang makita ang mga tao sa mesa. Napatayo sila sa may pintuan, nahihiya. Ngumiti ng matamis si Katrina. Isang ngiting hindi totoo. Oh, and who are these little darlings? Mag-aanak ko po. Sagot ni Althea. Ang cute naman nila, sabi ni Katrina. Tumingin ito kay Althea, ang mga mata ay nang-uusisa. They look familiar. Lalo na ang batang lalaki. Sino nga pala ang ama nila? Ang tanong ay tumama kay Althea na parang kidlat. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Liam. Ngunit ito ay nakatingin lang sa kanyang plato. Wala na po siya. Iyon lang ang naisagot niya. Kinabukasan, sinubukan ni Katrina na bilhin ang loob ng kambal. Nagdala ito ng 2 malalaking kahon ng mga laruan, isang robot na mas malaki pa kay Leo, at isang manyikang kasing ganda ng isang artista para kay Lena. This is for you, sabi nito sa mga bata. Ang boses ay pilit na pinatatamis, ngunit sa halip na matuwa, umatras ang kambal at nagtago sa likod ni Althea. Tila natatakot sila sa presensya ng babae. Nakita ni Althea ang pagkunot ng noo ni Katrina, isang mabilis na kislap ng inis sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. They're just shy, I suppose. Nang hapong iyon, nag-iisa si Althea sa laundry area nang biglang pumasok si Katrina. Isinara nito ang pinto. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Simula ni Katrina, ang matamis na boses ay nawala na. Ang natira ay isang tunog na malamig at matalas. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo dito.
kung paano ka napunta sa pamamahay na ito. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay parang mga punyal. Pero ito ang tatandaan mo. Si Liam ay akin. Ang pamilyang ito ay magiging akin. Ang lahat ng nakikita mo ay magiging akin. Wala po akong ginagawang masama, ma'am. Depensa ni Althea. Talaga? Tumawa si Katrina ng walang galak. I've seen the way you look at him and the way Don Ricardo looks at your children. Huwag kang maging tanga. Hindi ko hahayaang sirain ng isang katulad mo ang mga plano ko. Huminga ito ng malalim at tinitigan siya ng diretso sa mata. Alam ko kung anong binabalak mo. Lumayo ka kay Liam. Pagkasabi noon, tumalikod ito at lumabas na parang walang nangyari. Naiwan si Althea na nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Sino ang babaeng ito para pagbantaan siya? Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mga boses mula sa study room, si Liam at si Katrina. Nagtataas na sila ng boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintong bahagyang nakaawang. Sapat lang para marinig ang pinag-uusapan nila. They are a distraction, Liam. Hindi mo ba nakikita? The old man adores them. Paano kung malaman niya? Paano kung may mangyari na hindi natin inaasahan? Sigaw ni Katrina. They are just children, Katrina. You're overreacting. Sagot ni Liam, ang boses ay pagod na. Overreacting? Narinig ni Althea ang isang malakas na kalabog na para bang may ibinato si Katrina. Huwag mong hayaang sirain ng isang katulong at ng mga bastardo niya ang lahat ng pinagplanuhan natin. Bastardo. Ang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Althea na parang isang kutsilyong may lason. Napahawak siya sa dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Hindi niya kailangang marinig ang sagot ni Liam. Ang marinig lang ang brutal na salitang iyon mula sa bibig ng babaeng pakakasalan nito ay sapat na. Bastardo. Ang salitang binitiwan ni Katrina ay nanatiling nakalutang sa hangin ng study room, mas mabigat at mas nakakalason kaysa sa usok ng sigarilyo. Hinigpitan ni Liam ang pagkuyom sa kanyang kamao. Hindi siya nagalit dahil sa moralidad ng salita. Nagalit siya dahil sa kawalan ng kontrol. Sa posibilidad na may isang parte ng kanyang buhay, isang parte ng kanyang dugo na nasa labas, hindi niya alam, at tinatawag na bastardo ng babaeng gusto siyang pakasalan. Ang hinala na dati isang maliit na tinik lang sa kanyang isipan, ay isa na ngayong dambuhalang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Ang mga mukha ng kambal, ang komento ng kanyang lolo, ang biglaang pagsulpot ni Althea. Hindi na ito pagkakataon. Isa itong malaking kasinungalingan na kailangan niyang gibain. We're done here, mariin niyang sabi kay Katrina bago ito mabilis na tinalikuran at lumabas ng silid. Liam, where are you going? Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Katrina sa likuran niya. Hindi siya lumingon. Ang tanging destinasyon niya ay ang katotohanan. Mabilis niyang narating ang pasilyo patungo sa quarters ng mga katulong. Nakita niya si Althea na naglalakad palayo. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba na parabang pasan nito ang bigat ng buong mundo. Althea. Ang pagtawag niya sa pangalan nito ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Natigilan ito sa paglalakad, ngunit hindi lumingon. Nilapitan niya ito at hinawakan sa braso. Hinihila papunta sa pinakamalapit na silid ang library. Ipinasok niya ito at mabilis na isinara ang pinto. Narinig niya ang pag-click ng kandado. Ayaw niya ng kahit sinong makarinig. Ayaw niya ng kahit anong abala. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyong hindi niya pa nakikita dito dati. Hindi na ito takot. Ito ay galit. Ano po ang kailangan niyo, sir? Tanong nito. Ang bawat salita ay may diin. Huwag ka nang magkunwari. Sabi niya, ang boses ay mababa at kontrolado. Tapusin na natin to. Akin ba sila? Umiling si Althea.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Akin? Sino po? Ang mga bastardo ko po ba ang tinutukoy nyo? Natigilan si Liam. Narinig pala nito, ngunit hindi niya hahayaang malihis ang usapan. Sagutin mo ako. Oo o hindi. At kung sabihin ko pong oo, ano ang gagawin nyo? Hamon nito. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Itataboy kami? Kukunin sila sa akin? Ipagkakait sa kanila ang isang disenteng buhay dahil lang sa isang gabing hindi ko naman ginusto? Ang huling mga salita nito ay tumama sa kanya. Hindi ko naman ginusto. Iyon ay isang kasunduan. Binayaran ka. Giit niya, kahit na naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Binayaran niyo ang serbisyo, sir. Hindi ang pagkatao ko! Sigaw nito. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. At hindi kasama sa usapan na lolokohin niyo ako. Nasisirain niyo ako. Ang kailangan ko lang ay pera para sa kapatid ko. Hindi ko hiningi na maging parte ng magulo niyong buhay. Sumagot ka na lang! Sigaw din niya pabalik. Ang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang totoo. Humagulgol si Althea. Ang galit ay napalitan ng sakit. Gusto niyo ng totoo? Oo. Oo, maaaring ikaw nga ang ama. Ikaw nga ang lalaking sumira sa buhay ko 5 taon na ang nakalipas. Ang pag-amin nito ay hindi nagdulot ng satisfaksyon kay Liam, kundi ng isang panibagong alon ng komplikasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ito. Pero hindi mo alam ang lahat. Sigaw nito. Ang boses ay basag na. Hindi mo alam ang bigat ng dinala ko mag-isa. Hindi mo alam na sa bawat araw sa loob ng 5 taon, ako ang nag-alaga. Ako ang nagpuyat. Ako ang naghirap para sa kanila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Kambal sila. Ang 2 salitang iyon ay tumama kay Liam na parang isang malakas na pagsabog. Kambal. Twins. Parang huminto ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-eko ng salitang iyon sa kanyang isipan. Ang plano ay para sa isang tagapagmana. Isa lang. Hindi 2. Napaurong siya ng isang hakbang. Napatingin kay Althea na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang lahat ng teorya, lahat ng anggulo na binuo niya sa kanyang isip ay gumuho. Ang pagkakaroon ng kambal ay isang detalyeng hindi niya kailanman naisip. Isang detalyeng masyadong totoo para maging isang kasinungalingan. Nagkaroon ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng library. Ang tanging maririnig ay ang pigil na pag-iyak ni Althea at ang malakas na paghinga ni Liam habang sinusubukan niyang iproseso ang lahat. Sa labas ng pinto, nakatayo si Katrina. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang perpektong nakaplaster na mukha ay unti-unting nag-iba, nababalutan ng hindi makapaniwalang pagkabigla na mabilis na naging purong galit at takot. Tumingin si Liam kay Althea, ang kanyang isip ay bumalik na sa dati nitong kalkulado at malamig na estado. Ang pagkabigla ay napalitan na ng isang bagong plano, isang bagong estratehiya. Ang laro ay nagbago, kung totoo ang sinasabi mo. Sabi niya, ang boses ay kalmado na ngunit mas delikado. Kailangan nating magpa-DNA test. Lumapit siya dito. Ang mga mata ay hindi bumibitaw. At kapag napatunayan kong akin sila, bulong niya, ang bawat salita ay isang pangako at isang banta. Kukunin ko sila sayo. Kukunin ko sila sayo. Ang mga salitang iyon ni Liam ay hindi isang banta. Isa itong hatol. Isang sentensya na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Althea habang pabalik siya sa kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang kambal na mahimbing na natutulog. Ang mga inosenteng mukha nila ay walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang kama at hinaplos ang buhok ni Leo,
pagkatapos ay ang pisngi ni Lena. Dito, sa tahimik na silid na ito, ang kanyang takot ay naging isang nag-aalab na determinasyon. Hindi, hinding-hindi niya hahayaang kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit, na para bang sa pagyakap na iyon ay maitatago niya sila mula sa buong mundo. Sila ang kanyang buhay. Sila ang kanyang lahat. Ipinaglaban niya sila mag-isa sa loob ng 5 taon. Ipaglalaban niya sila ngayon hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi niya alam kung paano, pero hindi siya susuko. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos nahihipo. Alam ni Althea na ang bawat kilos niya ay binabantayan. Si Liam ay hindi niya kinakausap, ngunit ang mga mata nito ay laging nakasunod sa kanya. Malamig at mapanuri. Ngunit ang mas nakakatakot ay si Katrina. Ang babae ay nanatili sa mansyon. Ang matamis na ngiti nito ay hindi nawawala. Ngunit nakikita ni Althea ang panganib na nagtatago sa likod ng mga mata nito. Alam na nito ang lahat. At alam ni Althea na hindi ito titigil hanggat hindi sila nawawala sa landas nito. Isang hapon, habang nag-aayos si Althea ng mga gamit sa malawak na sala, abala naman sa paglalaro sa sahig sina Leo at Lena. Gumagawa sila ng isang tore mula sa mga building blocks. Ang kanilang mga halakhak ay ang tanging masasayang tunog sa loob ng malungkot na bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw ni Althea ang isang mabigat na estatwang gawa sa tanso na nakapatong sa isang makitid at mataas na mesang gawa sa marmol. Isa itong palamuti na laging kinakabahan si Althea na malapitan ng mga bata. Bumaba mula sa grand staircase si Katrina. Suot ang isang puting bestida na lalo pang nagpapatingkad sa kanyang mala-porselanang kutis. Lumapit ito sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata. Ang galing-galing naman ng mga babies na ito, sabi nito sa isang pilit na masayang boses. Ngunit ang mga mata ni Althea ay hindi nakatingin sa mga bata. Nakatuon ito sa mga kamay ni Katrina. Nakita niya kung paano nito hinahangaan ang estatwa. Hinahaplos ito, at sa isang mabilis, halos hindi mapapansing galaw, ay bahagya itong itinulak sa patlang para mawalan ito ng balanse at maiwan sa pinakadulo ng mesa. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. "Mga anak, dito na lang kayo sa tabi ni Mama maglaro." Tawag niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ngunit huli na ang lahat. Gumulong ang isang pulang bloke mula sa ginagawang tore ni Leo. Huminto ito malapit sa paanan ng mesang kinapapatungan ng estatwa. Mabilis na gumapang si Lena. Para kunin ito, ang maliit niyang kamay ay nakaunat. "Lena, huwag!" sigaw ni Althea. Kasabay ng kanyang sigaw, sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang mabigat na estatwa ay dumulas mula sa mesa. Narinig ni Althea ang isang nakakakilabot na tunog ng metal na humahawi sa hangin. Para siyang nanonood ng isang eksena sa slow motion. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Blag. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasabay ng pagsigaw sa takot ni Lena. Bumagsak ang estatwa sa mismong lugar kung nasaan ang kamay ni Lena. Isang segundo lang ang nakalipas. Kung hindi ito bahagyang gumalaw pa atras, nadurog sana ang mga daliri nito. Tumakbo si Althea at niyakap ang kanyang umiiyak na anak. "Anak ko! Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Nanginginig niyang sinuri ang bawat daliri nito. Walang sugat, ngunit ang takot sa mga mata ni Lena ay sapat na para durugin ang kanyang puso. "My God! What happened?" Ang boses ni Katrina ay puno ng pagkukunwaring gulat. Kasabay nito, nagmamadaling bumaba ng hagdanan si Liam. Kasunod ang nurse na tulak-tulak ang wheelchair ni Don Ricardo. Naalarma sila sa malakas na ingay. "Anong nangyari dito?" tanong ni Liam. Ang boses ay matigas, ang mga mata ay nag-aalala habang nakatingin sa umiiyak na bata. Si Katrina ang unang sumagot, itinuturo si Althea.
Hindi ko alam. Bigla na lang. Nasaan ka ba kasi? Bakit mo hinahayaang maglaro ang mga anak mo malapit sa mga babasaging gamit? Tignan mo ang nangyari. Muntik na silang mapahamak dahil sa kapabayaan mo. Lahat ng mata ay napunta kay Althea. Ang sisi. Ang akusasyon. Hindi po totoo yan. Depensa niya. Habang yakap pa rin si Lena. Nakita ko po! Nakita ko po ang ginawa niya! Tumingin siya kay Katrina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong sinasabi mo? Sabi ni Katrina. Ang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang sakit. How dare you accuse me? Ikaw ang nagpabaya. Tapos sa akin mo isisisi? Tumingin si Althea kay Liam. Nagmamakaawa. Sir, maniwala po kayo sa akin. Tumigil ka na! Putol ni Liam sa kanya. Ang mukha nito ay galit. Ngunit nakita ni Althea ang kislap ng takot sa mga mata nito, takot para sa kaligtasan ng bata. Ang mahalaga ay ang kaligtasan nila. Bakit mo nga ba sila hinayaang maglaro dito? Trabaho mo ang bantayan sila. Kung may nangyaring masama sa kanila, hindi kita mapapatawad. Ang bawat salita ni Liam ay isang sampal. Kahit na alam niyang nag-aalala lang ito, masakit pa ring marinig ang paninisi mula sa kanya. Nanalo si Katrina. Nakita ni Althea ang isang mabilis na ngiti ng tagumpay sa mga labi nito bago ito muling nagsuot ng maskara ng pag-aalala. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Lena. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang mahinang boses ang bumasag dito. Si Don Ricardo, na kanina patahimik na nanonood sa isang sulok. Tumingin ito, hindi kay Althea, hindi kay Liam, kundi diretso kay Katrina. Masyadong malinis ang pagkakatumba ng estatuang iyan, Katrina. Masyadong malinis ang pagkakatumba ng estatuang iyan, Katrina. Ang mga salita ng kanyang lolo ay parang isang matulis na bubog na bumaon sa isipan ni Liam. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Nakatayo siya sa tapat ng bintana ng kanyang study, hawak ang isang baso ng whiskey habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa labas. Ngunit ang bagyo sa kanyang isipan ay mas malakas, masyadong malinis. Inulit niya sa isip ang mga nangyari. Ang biglaang paglapit ni Katrina sa mga bata, ang aksidenteng pagkasagi sa estatwa. Ang bilis nitong sisihin si Althea. Mayroong isang bagay na hindi tama. Isang bagay na kalkulado. Ang kanyang lolo ay matanda na. Ngunit ang isipan nito ay kasing talas pa rin ng dati. Bihira itong magsalita, ngunit kapag ginawa nito, bawat salita ay may bigat. Ang simpleng pangungusap na iyon ay hindi isang opinyon. Ito ay isang hatol, isang babala na nakatutok kay Katrina. Nagsimulang magduda si Liam. Ang galit ni Katrina kay Althea at sa kambal, hindi na ito simpleng selos. Mayroon itong bahid ng desperasyon, ng takot, na parabang ang simpleng presensya lang ng mag-iinang iyon ay isang malaking banta sa lahat ng kanyang mga plano. Biglang bumukas ang pinto ng study. Pumasok si Katrina. Ang mukha ay puno ng pighati. Liam, darling, malambing nitong sabi. Lumalapit sa kanya. I know what you're thinking. And it's breaking my heart. Niyakap siya nito mula sa likuran. Alam kong pinagdududahan mo ako dahil sa sinabi ng lolo mo. Pero maniwala ka, nag-aalala lang ako sa mga bata. What if something worse had happened? Hindi umimik si Liam. Hinayaan niya lang itong magsalita. I know. I know this is all because of her. Nagpatuloy si Katrina, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Dahil sa babaeng yon. Liam, ayokong gawin to, pero kailangan mong malaman ang totoo. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Humiwalay ito sa pagkakayakap at naglakad papunta sa mesa. May kinuha itong isang brown folder na hindi napansin ni Liam kanina. Inilapag nito iyon sa harap niya. I hired a private investigator the moment she set foot in this house, pag-amin nito. I had a bad feeling about her. At tama nga ako. Binuksan ni Liam ang folder.
Ang unang laman nito ay isang serye ng mga litratong kuha kay Althea. Sa isang larawan, masaya itong nakikipagtawanan sa isang lalaki sa isang probinsya. Ang braso ng lalaki ay nakaakbay sa kanya. Sa isa pa, magkatabi silang kumakain sa isang handaan. Mukha silang masaya, mukha silang pamilyar sa isa't isa. "Sino to?" tanong niya. Ang boses ay malamig. "Hindi ko alam." Isang lalaki mula sa probinsya niya. According to the investigator, malapit sila sa isa't isa. Bago pa man siya pumunta sa Maynila, paliwanag ni Katrina. Ngunit ang sumunod na dokumento ang siyang nagpatigil sa paghinga ni Liam. Isang kopya ng birth certificate, nakapangalan kay Lena Reyes. Ang pangalan ng ina ay Althea Reyes at ang pangalan ng ama ay iba. Isang pangalang hindi niya kilala, isa lang ang anak niya sa record. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng awa. Ang batang babae, ang lalaki, ang walang record. Malamang ay anak din sa ibang lalaki. Liam, she's a professional liar. Isang manloloko na nagtatarget ng mga mayayamang lalaki. Siguro ay nalaman niya ang tungkol sa surrogacy plan natin noon at nakahanap siya ng pagkakataon. Ang bawat salita ni Katrina ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Liam. Ang lahat ng piraso ay tila nagtutugma. Ang pagtanggi ni Althea noong una, ang paglaho niya, ang pagsulpot niya ngayon. Ang kwento tungkol sa kambal marahil ay isang desperadong kasinungalingan para makakuha ng dobleng simpatiya. Ang pagdududa niya kay Katrina ay biglang lumipat kay Althea. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas matindi. Ang ideya na niloko siya, na pinagmukha siyang tanga ng isang babaeng binayaran niya, ay isang malaking insulto sa kanyang talino at pagkatao. Isinara niya ang folder. Ang kanyang desisyon ay buo na. Nakita niya si Althea sa kusina, naguhugas ng mga plato. Tahimik ang buong bahay. Siya lang ang gising. Naglakad siya papasok ng walang ingay. Hindi siya napansin nito hanggang sa nasa tabi na niya ito. Inilapag niya ang folder sa basang countertop. "Ipaliwanag mo to," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. Natigilan si Althea. Tumingin ito sa folder. Pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Binuksan niya ito at inilabas ang mga litrato, ikinalat sa harapan nito. Sino ang lalaking to? Tinitigan ni Althea ang mga litrato. Nakita ni Liam ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa pagkalito, naging pagkilala, at pagkatapos ay pagkaalarma. "Pinsan ko po yan. Si Kuya Jerry. Kuha po yan nung umuwi ako sa probinsya para sa piyesta." "Talaga?" tanong niya. Hindi naniniwala. Kinuha niya ang birth certificate. Ito, sino si Armando Salazar? Pinsan mo rin ba siya?" Nanlaki ang mga mata ni Althea nang makita ang dokumento. Hinawakan niya ito. Ang mga kamay ay nanginginig. "Ano to? Hindi, hindi ito totoo. Hindi ko kilala ang pangalang yan. Hindi yan ang ama ng mga anak ko. Tumigil ka na sa pagsisinungaling." Sigaw niya. Hindi na napigilan ang galit. "Nakuha ko na ang lahat. Ang buong kwento mo ay isang malaking kasinungalingan. Ginagamit mo ang mga bata para makapasok sa buhay ko, para makakuha ng pera. Hindi totoo yan." Umiiyak na sabi ni Althea. Paulit-ulit na umiiling. "Hindi ko alam kung saan galing yan, pero hindi yan totoo. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo." Ngunit hindi na siya nakinig. Ang nakikita niya lang ay isang babaeng desperadong nagtatakip sa kanyang mga kasinungalingan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa anumang ebidensya. Kinuha niya ang mga litrato at dokumento at marahas na isinilid pabalik sa folder. "Tapos na ako sa pakikinig sa'yo," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Tinalikuran niya ito, iniwang umiiyak at nag-iisa sa gitna ng kusina.
Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang study, ang pakiramdam ng tagumpay ay may kasamang pait. Nakuha niya ang sagot na gusto niya, ngunit hindi ito nagdulot ng kapayapaan. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na nakasave sa phonebook niya. Si Attorney Romero. Sinagod niya ito. Yes, sir. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang abogado. What is it, Romero? Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Sir, dumating na po ang resulta ng DNA test. Ang mga salita ni Liam ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang pag-alis niya ay mas malinaw pa kaysa sa anumang hatol. Hindi na siya naniniwala. Naiwan si Althea sa kusina, nakasandal sa malamig na countertop. Ang peking birth certificate ay basa na dahil sa kanyang mga luha. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala, napalitan ng isang nakakapanghina na kawalan ng pag-asa. Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito? Isang lang ang sagot na pumasok sa kanyang isipan, si Katrina. Ang babaeng iyon ay hindi lang isang karibal. Isa siyang ahas, isang demonyo na kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. At ngayon, nagtagumpay na ito. Nakuha na nito ang tiwala ni Liam. Ang naiiwan na lang ay ang huling hakbang, ang pag-aalis sa kanila sa eksena. Naglakad siya pabalik sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat. Mula sa di kalayuan, sa isang bintanang salamin, nakita niya ang refleksyon ni Liam sa loob ng study nito. Nakaupo ito sa kanyang silya. Ang mukha ay hindi mabasa, ngunit nakita niya ang tensyon sa mga balikat nito. Alam niyang hindi pa tapos ang gabi. Ang resulta ng DNA. Iyon ang huling pako sa kanyang kabaong. Kapag napatunayan ng resulta na si Liam ang ama, at sigurado siyang iyon ang lalabas, hindi na ito magdadalawang isip. Kukunin nito ang mga bata. Gamit ang peking ebidensya na ibinigay ni Katrina, ipipinta siya nito bilang isang masamang ina, isang manloloko na hindi karapat-dapat mag-alaga ng mga anak. At mananalo ito dahil mayaman ito, makapangyarihan, habang siya ay wala. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid. Gising pa ang kambal, naghihintay sa kanya. Ngumiti siya, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mama, are you crying? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umiling si Althea at niyakap sila pareho. Hindi anak, napuwing lang si Mama. Niyakap niya sila ng mahigpit, nilalanghap ang amoy nila. Sinasaulo ang bawat sandali. Makinig kayo kay Mama. Maglalaro tayo, okay? Isang secret game. Ano pong game, Mama? Tanong ni Lena. Magliligpit tayo ng gamit nang hindi gagawa ng ingay. Ang pinakatahimik, may premyo, bulong niya. Sa ilalim ng pagkukunwaring isang laro, sinimulan ni Althea na isilid ang lahat ng kanilang mga damit at importanteng gamit sa dalawang bag. Bawat galaw niya ay mabilis ngunit maingat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Nanay Elena. Pabulong niyang sabi. Thea, anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Nanay. Tulungan niyo po ako. Humikbi siya. Kailangan po naming umalis dito. Ngayon na po. Pakiusap. Makalipas ang isang oras, handa na ang lahat. Ang dalawang bag ay nakatago malapit sa pinto. Ang kambal ay muli na niyang pinatulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Sumilip siya sa pasilyo. Walang tao. Ang tanging ilaw na bukas ay nagmumula pa rin sa study ni Liam. Naglakad siya papunta sa sala, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng gulo. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa isang maliit na notepad at isang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay. Habang nagsusulat siya,
Mr. De Villa, hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na ito. Hindi ko na rin kayang patunayan pa ang panig ko sa isang taong ayaw namang maniwala. Isa lang ang masasabi ko, mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. Hindi ko hahayaang kunin niyo sila sa akin. Hahanap kami ng lugar kung saan walang makakahanap sa amin, kung saan pwede kaming mamuhay ng payapa. Huwag niyo na kaming hanapin. Althea, inilapag niya ang sulat sa gitna ng center table, kung saan sigurado siyang makikita ito. Tinitigan niya iyon sa huling pagkakataon bago siya tumalikod. Bumalik siya sa silid at maingat na ginising ang kambal. Kinarga niya si Lena habang si Leo naman ay inaantok na nagpahila sa kanya. Dahan-dahan silang lumabas sa pintuan sa likod, kung saan walang gaanong ilaw. Sa di kalayuan, sa labas ng gate, isang anino ang naghihintay. Si Nanay Elena. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito na ang pangalawang beses na tumatakbo siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sarili niya ang dala niya, kundi ang dalawang pusong umaasa sa kanya. Sa loob ng study, binuksan ni Liam ang email mula kay Attorney Romero. Naka-attach doon ang isang PDF file. DNA test result. Nag-alinlangan siya ng isang segundo. Ano man ang nasa loob ng dokumentong ito, babaguhin nito ang lahat. Huminga siya ng malalim at nag-click. Binasa niya ang mga teknikal na detalye, ang mga numero, ang mga porsyento, at sa pinakababa, ang konklusyon. Nakasulat sa makapal na letra, probability of paternity, 99.999%. Siya nga ang ama. Ng dalawa, totoo ang lahat ng sinabi ni Althea. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi tagumpay ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkakamali. Ang mga litrato, ang peking birth certificate, isang malaking panlilinlang, at siya, naniwala siya. Isinara niya ang laptop. Ang galit ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Pag-aalala. Isang matinding pangangailangan na makita si Althea, na makausap ito. Mabilis siyang tumayo. Pinunit niya ang papel. Tumakbo siya para hanapin si Althea, ngunit wala na itong laman ang silid. Ang natagpuan lang niya ay ang desperadong liham ng dalaga. "Thea!" sigaw niya, sa gitna ng matinding pagkataranta. "Thea!" Ang sigaw ni Liam ay puno ng isang emosyong hindi pa niya naramdaman dati. Purong takot. Hinawakan niya ang sulat na iniwan ni Althea. Ang papel ay nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Tumakbo siya palabas. Sinisigaw ang pangalan nito sa kadiliman ng gabi. Sinuri niya ang hardin, ang garahe, ang bawat sulok ng bakuran, ngunit wala. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig na ihip ng hangin. Nawala na sila. Parang isang suntok sa sikmura ang katotohanang iyon. Ang mga anak niya, kanyang mga anak, ay nawawala. At kasalanan niya ang lahat. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang masasakit na salita, ang kanyang pagkabulag. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isa lang ang naisip niyang puntahan. Isang tao na laging may sagot, laging may alam, ang kanyang lolo. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan. Halos takbuhin niya ang pasilyo papunta sa silid ni Don Ricardo. Pumasok siya nang hindi na kumakatok. Ang matanda ay hindi natutulog. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas na para bang hinihintay siya. Ang nurse nito ay wala sa silid. "Lolo, nawawala sila!" Sabi ni Liam, ang boses ay basag. Si Althea, umalis siya. Dinala niya ang mga bata. Hindi na tinaga si Don Ricardo. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay kalmado. "Alam ko," natigilan si Liam. "Ah, anong ibig niyong sabihin? Hinihintay kitang lumapit sa akin, apo," mahinang sabi ng matanda.
Hinihintay kong itigil mo na ang pag-iisip gamit ang yaman at kapangyarihan mo at simulang gamitin ang puso mo. Lolo, hindi ko maintindihan. Kailangan nating mahanap sila. Tatawagan ko ang mga tauhan ko. Hindi mo sila kailangang hanapin. Putol ng matanda. Dahil sa simula pa lang, alam ko na kung nasaan sila. Katulad ng pagkakaalam ko kung paano napunta dito si Althea. Kumunot ang noo ni Liam. Ano po? Si Nanay Elena. Sabi ni Don Ricardo, ang matandang nagtitinda ng gulay sa palengke. Matagal na siyang tapat na tauhan ng pamilya. Inutusan ko siya. Inutusan ko siyang hanapin si Althea at dalhin siya dito sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho. Parang bombang sumabog ang revelasyon na yon sa isipan ni Liam. Ang lahat ay isang plano? Bakit, Lolo? Bakit nyo ginawa yon? Dahil kailangan kong malaman kung anong klaseng lalaki ang apo ko. Sabi ng matanda. Ang mga mata ay matalim. Nalaman ko ang tungkol sa pagkawala ng babaeng kinuha ninyo para sa surrogacy 5 taon na ang nakalipas. At nalaman ko rin ang tunay na plano ni Katrina. Kinuha ni Don Ricardo ang isang maliit na digital recorder mula sa bulsa ng kanyang roba. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Boses ni Katrina, nakikipag-usap sa isang tao. Yes, the plan is simple. We find a simple girl from the province. We get her pregnant. Pagkapanganak niya, we give her the final payment. And she disappears forever. Ang bata ay magiging akin. Legally, it will be my child. Liam gets his heir, I get my status, and the De Villa fortune is secured. Pero ang hindi alam ni Liam, nagpatuloy ang boses ni Katrina sa recording, ay ang dahilan kung bakit kailangan nating gawin ito sa ganitong paraan dahil baog ako. I am barren. Hindi ako pwedeng magkaanak. Napatitig si Liam sa recorder. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Baog. Si Katrina ay baog. Ang buong kasunduan, ang buong plano ay isang malaking panloloko na binuo ni Katrina para pagtakpan ang kanyang sekreto. Nakita ko ang kasakiman sa mga mata ni Katrina. Sabi ni Don Ricardo, pinapatay ang recorder. Nakita ko na hindi kanya mahal, kundi ang pangalan at yaman mo lang. Kaya't gumawa ako ng sarili kong laro. Hinayaan ko siyang isagawa ang plano niya. At dinala ko dito si Althea. Gusto kong makita kung ano ang pipiliin mo, apo. Ang isang kasal na para sa negosyo o ang isang pamilyang nabuo mula sa katotohanan. Ang lahat ng galit ni Liam ay nawala. Napalitan ng isang malalim na kahihiyan. Ginawa ng lolo niya ang lahat ng ito para subukin siya. At siya ay bumagsak. Kasabay ng kanyang realisasyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Katrina. Ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Liam, darling, I heard you shouting. Anong nangyari? Nahanap mo na ba ang babaeng yon? Tumingin si Liam sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na isang fiancé ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang estranghero. Isang makamandag na ahas. Oo, sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nahanap ko na siya. Talaga. Nasaan siya? Nasa harapan ko. Sabi ni Liam. Nawala ang ngiti ni Katrina. What are you talking about? Hindi sumagot si Liam. Itinaas lang niya ang recorder at muling pinindot ang play button. Dahil ang boses ni Katrina mula sa nakaraan ay pumuno sa silid. Ang mukha ng totoong Katrina ay biglang namutla. Ang lahat ng kulay ay nawala dito. Saan mo nakuha yan? That's fake. That's edited. Pagkakaila niya, ang boses ay nanginginig. Tapos na ang laro, Katrina. Sabi ni Liam. Tumatayo ang mga pekeng dokumento. Ang aksidente sa estatwa. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Liam, no! Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Hindi.
Mariing sabi ni Liam. Hindi mo ako mahal at siguradong hindi na kita kilala. Lumapit siya dito. Ang mga mata ay walang emosyon. Umalis ka sa bahay na to. Kunin mo ang lahat ng gamit mo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ever again. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Liam. Ang merger, ang mga pamilya natin. Ako na ang bahala doon. Sabi niya. Get out. Walang nagawa si Katrina. Natalo na siya. Sa huling pagkakataon, tumingin ito kay Don Ricardo. Pagkatapos ay kay Liam. Ang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Tumalikod ito at nagmamartsyang lumabas ng silid. Ang kanyang paghahari ay tuluyan ng nagwakas. Nang sila na lang ulit ng kanyang lolo ang natira, napabuntong hininga si Liam. Ang galit ay napalitan ng isang mabigat na pasanin. Paano ko sila mahahanap, lolo? Ngumiti si Don Ricardo sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Kumuha ito ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Liam. Isang address. Doon mo sila matatagpuan. Sabi ng matanda. Nasa sayo na kung paano mo sila bubuuin muli. Ang maliit na bahay ni Nanay Elena sa Laguna ay simple lang. Gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga halaman, at may amoy ng sariwang hangin malayo sa malamig, at artipisyal na pabango ng mansyon. Dito, sa loob ng 2 araw, sinubukan ni Althea na buuin muli ang kanilang munting mundo. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Bawat gabi, binabangungot siya. Nakikita niya ang mukha ni Liam. Naririnig ang mga salita nito at nagigising siyang umiiyak. Nang 3 gabi, habang pinapatulog niya ang kambal, isang katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanyang puso. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Ako po, Thea. Si Nanay Elena. Sagot mula sa labas. May bisita ka. Bumukas ang pinto. At sa likod ni Nanay Elena, nakatayo ang lalaking parehong dahilan ng kanyang kaligayahan at kanyang pinakamalalim na pighati, si Liam. Ang unang reaksyon ni Althea ay takot. Mabilis niyang itinayo ang sarili sa pagitan ni Liam at nang natutulog na kambal na para bang isa siyang leonang poprotekta sa kanyang mga anak. Anong ginagawa mo dito? Paano mo kami nahanap? Hindi sumagot si Liam. Tumingin lang ito sa kanya at sa unang pagkakataon, ang nakita ni Althea sa mga mata nito ay hindi galit o kapangyarihan. Nakita niya ang pagod, pagsisisi at isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Kalungkutan, POV, Liam. Ang biyahe papuntang Laguna, ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Liam. Bawat kilometro ay isang pagkakataon para isipin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Hinubad niya ang kanyang business suit at pinalitan ng simpleng t-shirt at maong, ngunit alam niyang hindi sapat iyon para hubarin ang kanyang pagiging arogante. Nang bumukas ang pinto at nakita niya si Althea na nakatayo sa harapan niya, handang makipaglaban para sa mga anak nito, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Ito ang babaeng sinaktan niya. Ito ang babaeng hinusgahan niya. Dahan-dahan niyang tiningnan ang loob ng bahay. Simple lang ang lahat. Malinis, payapa. Nakita niya ang 2 bata na mahimbing na natutulog sa isang banig sa sahig. Ang kanyang mga anak. Sa isang iglap, ang lahat ng yaman niya, ang kanyang CEO title, ang kanyang mansyon lahat, ay naging walang kwenta. Ang tunay na kayamanan ay nasa harap niya at muntik na niya itong sirain. Huminga siya ng malalim. Ito na. Walang abogado, walang pera. Tanging siya at ang katotohanan lang. Sa harap ni Althea, isang babaeng puno ng tapang at pagmamahal, ginawa ni Liam ang isang bagay na hindi niya pa kailanman ginawa sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang lumuhod. Althea. Natigilan si Althea. Ang makapangyarihang si Liam de Villa
nakaluhod sa maruming sahig sa harapan niya. Ang eksena ay sobrang imposible na para bang isa itong panaginip. "Tumayo ka," sabi niya. Ang boses ay mahina. "Hindi mo kailangang gawin yan." "Kailangan," sagot ni Liam. Hindi gumagalaw. Nag-angat ito ng tingin at ang mga mata nito ay puno ng emosyon. "Kailangan, Thea, dahil wala na akong maisip na ibang paraan para ipakita sa iyo kung gaano ako nagsisisi." Nagsimula siyang magsalita. Hindi sa paraang nag-uutos, kundi sa paraang nagkukwento, na para bang ibinubuhos niya ang lahat ng lason mula sa kanyang sistema. "Nabulag ako, Thea," sabi niya. "Nabulag ako sa galit, sa pride, sa mga kasinungalingan ni Katrina. I'm sorry. I'm sorry kung naniwala ako sa kanya at hindi sa'yo. I'm sorry sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko. I'm sorry kung natakot kita." Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa totoong plano ni Katrina, ang tungkol sa pagiging baog nito, ang tungkol sa laro ng kanyang lolo Ricardo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ikinuwento niya ang nararamdaman niya. "Mula pa noong unang araw na makita kita ulit sa mansyon, may parte sa akin na ayaw kang paalisin," pag-amin niya. "Hindi ko maintindihan noon. Akala ko dahil lang sa kasunduan. Pero hindi. Gabi-gabi, pinapanood kita mula sa bintana ng study ko. Pinapanood kitang mag-alaga sa mga anak natin nang may pagmamahal na hindi ko pa nakikita kahit kanino. At sa bawat araw, mas lalo lang lumalaki ang paghanga ko sa'yo at ang takot ko na aminin yon." Bawat salita ni Liam ay unti-unting gumigiba sa pader na itinayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maliit na anino ang gumalaw. Nagising si Leo. Kinusot nito ang kanyang mga mata at lumapit sa kanila. Huminto ito sa tabi ni Liam na nakaluhod pa rin. Hindi ito natakot. Sa halip, sa isang kilos na puno ng inosenteng pag-usisa, itinaas ni Leo ang kanyang maliit na kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Liam, na para bang sinusubukang pahirin ang isang luhang hindi naman pumapatak. Ang simpleng pagdampi na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Naramdaman ni Liam ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malapit na siyang maiyak. Hinawakan niya ang kamay ng bata at marahang hinalikan ito. Nagising na rin si Lena. Gumaya ito sa kapatid, lumapit, at yumakap sa binti ng kanyang ina habang nakatingin kay Liam. Tumayo si Liam ng dahan-dahan. Hindi niya gustong takutin ang mga bata. Tumingin siya kay Althea. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. "Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon din," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Alam kong kailangan ng panahon para maghilom ang mga sugat na ako mismo ang gumawa. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang tanong ng kanyang buhay. "Hayaan mo akong maging ama sa kanila, Thea. Isang tunay na ama na nandyan para sa kanila, na poprotekta sa kanila." At tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Althea. Ang mga mata na minsan niyang sinaktan ngunit ngayon ay gusto niyang makitang muling ngumiti. "Hayaan mo akong maging lalaking karapat-dapat para sa'yo." Dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon na may mamahaling singsing na may diamante. Ito ay isang bagay na mas personal. Ipinagawa niya ito kagabi, isang simpleng singsing na may nakaukit na 3 pangalan sa loob. "Althea, Leo, Lena, pakasalan mo ako." Ang mga salita ay binitiwan sa hangin, hindi bilang isang utos ng isang CEO. Napatingin si Althea sa mga anak niya, pagkatapos ay kay Liam. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang kinabukasang minsan niyang pinangarap pero hindi inakalang posible. Ang mga luha ay muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito luha ng pighati o galit. Ito ay luha ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Nakatayo si Althea sa harap ng salamin. Suot ang isang simpleng puting bestida na abot hanggang sakong. Walang mamahaling burda o kumikinang na mga bato. Tanging purong puting tela lang na yumayakap sa kanyang katawan. Isang simbolo ng kapayapaan at panibagong simula. Ang hardin ng mansyon ng mga De Villa ay hindi na mukhang malamig at nakakatakot. Ngayon, ito ay napupuno ng mga puting bulaklak, mga upuang pinalamutian ng puting laso, at ang marahang tunog ng isang violin. Isang maliit, pribado at taimtim na seremonya. Habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, hindi na ang babaeng puno ng takot at pagod ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang ina. Isang babaeng lumaban. At ngayon, isang bride. May kumatok sa pinto. Pumasok si Nanay Elena. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Sa likod niya ay si Miguel, ang kanyang kapatid. Malusog na ito at matipuno, ang dahilan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang ganda-ganda mo, anak, sabi ni Nanay Elena. Inaayos ang buhok niya. Salamat po sa lahat, Nay. Emosyonal na sabi ni Althea. Handa ka na ba? Tanong ni Miguel. Inilahad ang braso nito. Siya ang maghahatid sa kanya. Tumango si Althea. Huminga ng malalim at ngumiti. Oo, handa na ako. Habang naglalakad siya sa gitna ng pasilyo, nagawa sa mga puting rosas. Iisang tao lang ang nakikita niya. Si Liam, nakatayo ito sa dulo, naghihintay. Wala na ang malamig na CEO. Ang naroon ay isang lalaking nakangiti. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Sa tabi nito ay sina Leo at Lena. Ang dalawa ay bihis na bihis, hawak ang maliliit na unan, kung saan nakapatong ang kanilang mga singsing. Nang makarating siya sa harap, marahan nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa harap ninyong lahat. Sa harap ng Diyos. Sa harap mo, Thea. Nagsimula si Liam. Ang boses ay matatag. Tapos na ang pagiging CEO ko. Ngayon, magsisimula na akong maging asawa at ama. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mga mata. Ipinapangako kong gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwala at pagmamahal mo. Ipinapangako kong aalagaan at poprotektahan ko kayo ng ating mga anak. Ipinapangako kong mamahalin kita sa hirap at ginhawa hanggang sa huling tibok ng puso ko. Si Althea naman ang nagsalita. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsisimula ng pumatak. Liam, dinala mo ako sa pinakamadilim na gabi ng buhay ko. Ngunit ngayon, ikaw din ang nagdadala sa akin sa pinakamaliwanag na umaga. Sa'yo ko natagpuan ang pamilya. Sa'yo ko natagpuan ang tahanan. Ipinapangako kong mamahalin ka, uunawain, at mananatili sa tabi mo habang ako'y nabubuhay. Isinuot nila ang mga singsing, at sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, sila ay naging isa. Sa reception na ginanap din sa hardin, lumapit sila kay Don Ricardo. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair. Isang bihirang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Apo, sabi nito kay Althea. Kinuha nito ang kamay niya at may isinuot na isang lumang kwintas na may locket. Isang family heirloom. Hindi ka na lang Althea Reyes. Isa ka ng De Villa, apo. At mas higit pa riyan, ikaw ang nag-iisang babaeng nagpatino sa apo ko. Natawa sila pareho. Salamat po, Lolo. Sa lahat-lahat. Biglang may humila sa bestida ni Althea. Si Lena? Kasunod niya si Leo. Mama, we're hungry, sabi ni Lena. Ngumiti si Liam at lumuhod para maging kapantay ng mga bata. Okay, let's go get some food. Ano bang gusto niyong kainin? Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata ay seryoso.
At pagkatapos ay sinabi nito ang isang salitang matagal nang hinihintay ni Liam. Daddy, can we have cake now? Natigilan si Liam. Narinig niya ang paghikbi ni Althea sa kanyang likuran. Dahan-dahan, niyakap niya si Leo. Pagkatapos ay lumingon ito kay Lena. Daddy, me too. Cake, sabi din ni Lena. Niyakap ni Liam ang dalawa ng mahigpit. Yes, babies. Yes, we can have all the cake you want. Habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel. Nakatayo si Althea sa gilid ng hardin. Pinapanood ang kanyang mga anak na masayang naghahabulan sa damuhan. Malaya, masaya, ligtas. Naramdaman niya ang isang pares ng mga braso na marahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong ni Liam ang baba nito sa kanyang balikat. Masaya ka ba? Tanong nito. Ang boses ay isang mahinang bulong. Sumandal si Althea sa dibdib nito. Ipinikit ang mga mata at dinama ang sandali. Ang init ng yakap nito. Ang tunog ng halakhak ng kanilang mga anak. Ang kapayapaan sa kanyang puso. Sobra. Sagot niya. Nanatili sila sa ganoong posisyon. Tahimik na pinapanood ang kanilang pamilya. Ang kanilang hinaharap. Mahal kita. Bulong ni Liam. Humarap si Althea at hinalikan ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit mas lalong tumibay. Mahal, din kita. Hindi perpekto ang kanilang simula. Nagsimula ito sa isang kasunduan sa dilim, sa kasinungalingan, at sa sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan nila na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa kung paano ka nagsimula. Ito ay tungkol sa pagpili na manatili, pagpili na magpatawad, at pagpili na buuin ang isang bagong simula ng magkasama. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni na Althea at Liam. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa pagsama sa bawat kabanata ng isang kwentong puno ng pagsubok, luha, at pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat yugto, kasama niyo akong kinabahan, nasaktan, at umasa para kina Althea at Liam. Naging karamay ninyo ako sa kanilang kalungkutan at saksi sa kanilang tagumpay. Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay nasusubok, nasusugatan, ngunit may pambihirang kakayahang maghilom. Isang paalala na ang pagpapatawad ay isang handog na ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating sariling kapayapaan. At higit sa lahat, ito ay isang pagpupugay sa walang katumbas na lakas at sakripisyo ng isang ina. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni na Althea at Liam? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Muli, salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.